So guys, bago kayo makapag-payout sa Shopee, kailangan nyo munang ayusin yung payment settings nyo. Ito una, yung beneficiary info, account type, local individual, beneficiary name, syempre yung full name nyo, beneficiary phone number, yung phone number nyo na active. Sa bank info naman, kung meron kayong bank account, pwede na yun. Pero kung wala naman, mag-apply kayo sa CBank Philippines. Meron dyan sa Shopee, nakakonect na siya, i-click nyo lang yung CBank. Tapos sa bank branch name, ilagay nyo lang dyan, digital bank. Tapos sa bank address naman, ilagay nyo lang dyan yung digital bank. Bank account name, yung pangalan nyo. Bank account number, yung sa CBank nyo or sa bank account. So sa proof of bank account ownership naman, kailangan nyo lang screenshot yung account number tsaka account name nyo, yung bank account nyo. Kailangan kita yung pangalan tsaka yung bank account tsaka tugma doon sa pangalan nyo. Kailangan name nyo talaga, hindi pwedeng ibang account yung gagamitin nyo or ibang bank account. Tapos sa bank name, kung anong bank, saang branch. Kung CBank naman yung gamit nyo, CBank online app, bank address, CBank online app. So, bank account name, syempre, name nyo, tsaka yung bank account number. At sa pangalawa naman ay pwede lang yung same account na bank. Same bank, I mean. So, dito naman tayo sa tax info. Dito marami talagang nagkakamali dito. So, ang nilalagay ko lang dito sa BIR registered, I know, beneficiary permanent address. Kailangan yung address nyo talaga, guys, na nasa ID nyo. Primary valid ID, tsaka yung primary valid ID, secondary valid ID, ay pwede yung TIN, pwede yung PhilHealth, pwede yung Pag-ibig. Yung sa primary naman, pwede yung passport, pwede yung SSS or UMID. Sa name of taxpayer, syempre pangalan mo. Kung may TIN number ka, ay pwede yun. Ilagay mo lang yung TIN mo dyan. Kung wala, okay lang din yun. Mapoproceed pa rin yun. So, sa VAT qualification documents naman, ay non-VAT yung nilagay ko. At guys, pwede nyo siyang ma-edit anytime kasi kung nagkamali kayo, pwede nyo siyang i-edit. Kung meron kayong tawag dito, ma-reject kayo dyan, ay pwede nyo siyang i-edit.